Dito nga sa chapter 11 ng Boruto 2 Blue Vortex, muli ngang ipinakita sa atin ni Boruto na siya nga talaga ang main character ng storya na to. He is him. Iniligtas nga niya ang kanyang kapatid na si Himawari at kanyang baby girl na si Sarada in a heroic at astig na paraan. Nakakatuwa. Oo, pero hindi nga nito mababago yung fact na natalo nga si Himawari kay Jura, at kahit nga itong si Sarada na hinipe ko pa sa mga nakaraang videos ko natalo lang din ng walang kalaban-laban against dito kay Hidari. Nasaan na ba yung sinasabi kong pinakamalakas na Uchiha? Di ko ramdam. Pero wag kayo guys, may purpose yan. Ganyan talaga ang bida, pabugbog muna sa una. So from this point, ano nga ba yung mangyayari sa future ng Boruto 2 Blue Vortex? Pag-usapan nga natin yan sa videong ito. Pakipindot nga muna ng like at syempre wag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. So natalo nga si Sarada. Tumba, nakakahiya, pero joke lang. Ibang klase rin kasi talaga yung level ng lakas ng mga bagong kalaban ngayon dito sa Boruto 2 Blue Vortex, kaya hindi rin natin masisisi kung bakit kahit sino sa Konoha at mga normal na ninja walang magawa dahil sa mga Shinju na ito. Itong pangyayari nga guys dito sa chapter 11 isa ngang malaking setup na gawa nga ng Boruto writers. Dahil mukhang pinaplano nga ni Kishimoto Sensei ang comeback ng original New Gen Team 7 na sina Boruto, Mitsuki at Sarada. At hindi nga natin nare-realize, pero 5 chapters ago pa nga sinimulang iset up ito ni Mr. Kishimoto. Oo, nung time nga na naglaban si Mitsuki at Boruto sa chapter 6 at 7, na kung saan dito nga muling nakuha ni Boruto ang loob at tiwala ni Mitsuki at napaniwala, nakakampi nga si Boruto at hindi kalaban. At yan nga rin yung dahilan guys kung bakit ilang chapters na nga ang nagdaan noong nagsimula ang pag-atake ng mga Shinju ay hindi pa rin natin nakikita itong si Mitsuki. Kumbaga sinesave nga ni Kishimoto yung appearance ni Mitsuki upang maisabay ito sa parating na comeback team up ni Boruto, Sarada at Mitsuki. At iyan nga rin ang rason kung bakit dito nga sa chapter 11 hindi nga natin nakita yung tunay na lakas ni Sarada. Wala man lang tayong nakitang flex ng bagong jutsu na natutunan ni Sarada after 3-year time skip bukod dito sa Chidori. Hindi man lang natin nakita yung bagong abilities ng kanyang Sharingan at let alone yung Mangekyo Sharingan ni Sarada. At dito na nga napasok yung muling team up ng Team 7. Sa mga parating na chapter nga guys, makikita na natin yung tunay na resulta ng 3 taong time skip. At dito nga sa parte ni Boruto, marami na tayong nakitang bagong techniques, pero sigurado nga ako marami pa siyang itinatago na makikita pa lang natin sa parating na labanan. Sa part naman ni Mitsuki, dito nga sa time skip mukhang Otsutsuki level na rin naman itong si Mitsuki. Sa tulong nga ng kanyang Sage Mode at 3 taong training at modifications na gawa ni Orochimaru, ay we can safely say na at this point nga kaya nang makipagsabayan nitong si Mitsuki kay Kawaki, or even mas nahigitan na nga niya si Kawaki at this point, meaning at least Jigen level itong si Mitsuki. In short, God level na rin. Habang itong si Sarada naman, yung ipinakita nga niya dito sa chapter 10 at 11 ay God level din. Dahil nagawa nga niyang pabagsakin si Hidari gamit yung kanyang high speed perception, reaction at Chidori. Pero mahirap ngang sabihin na nahigitan na nitong si Sarada yung lakas ni Sasuke hanggat hindi pa natin nakakita yung abilities ng kanyang Mangekyo Sharingan. Kumbaga kulang pa sa feats. At hindi nga lang Team 7 yung mapapalaban dito guys, dahil andito nga rin si Kawaki. At siguradong sasali nga rin dito si Kawaki sa labanan. At dito nga siguro makikita ni Kawaki at marirealize na tama rin talaga itong new Team 7 sa kanilang ninja way of training, the shinobi way of getting stronger. Intense training na nireject nga ni Kawaki at hindi pa naniniwalaan, na dahilan nga rin kung bakit napag-iwanan siya pagdating sa powers at abilities, na ang resulta nga palaging talunan siya dito sa time skip. Magtitipon-tipon nga dito ang mga Shinju guys, dahil ang lahat nga ng targets nila ay nagtipon din sa isang spot. Ang target nga ni Jura na si Himawari ay andito, ang target naman ni Hidari na si Sarada ay andito rin, ang target ni Mitsuri na si Konohamaru ay kasama rin dito, at posibleng nga na lumapit din dito sila Ada, kaya pwedeng andito rin si Bug. Kaya magkakaroon nga dito guys ng malaking laban. Pero sigurado nga na madidivide nga ang laban ng mangyayari dito. Most likely nga si Boruto ang tatapat kay Jura in place of Himawari. Pwede nga siyang tulungan dito ni Kawaki once na dumating si Kawaki, habang si Hidari naman ay tatapatan si Sarada. Dito na nga i-redeem ni Sarada yung sarili niya sa kahihiyan na ipinakita nga niya sa chapter 11. Dito na rin natin makikita yung Mangekyo Sharingan abilities ni Sarada. At itong si Mitsuki naman ay pwedeng tapatan itong si Matsuri. Dahil syempre hindi naman papabayaan ni Mitsuki si Konohamaru Sensei na makipaglaban dito sa isang god level na Shinju na ito ng mag-isa. Dito rin natin makikita yung extent ng kapangyarihan ni Mitsuki, particularly yung capabilities ng kanyang perfect Snake Sage Mode. At yan nga ang posibleng mangyari sa mga parating na chapters, ang reunion ng Team Up Original New Generation Team 7. Like and subscribe. Bye-bye.